Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng mga katanungan ng mga kaibon natin. Mga kaibon, pasensya na po kayo kung ngayon ko lang po nasagot yung mga katanungan po ninyo dahil po medyo nabisi rin tayo ng mga nakarang araw. Ngayon lang tayo nakagawa ng panibagong video. Ngayon po sasagutin ko po yung mga katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Happy birthday po idol. Tanong ko lang po sana kung hanggang ilang clutch po ba kaya ng mga ibon natin. May inaalok po kasi sa akin kaso naka-4 na clutch na daw. Salamat po idol sa sagot. Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Dito sa katanungan sa atin, meron sigurong bibilhin si sir na ibon. Baka nag-aalangan si sir dahil naka-4 na clutch na daw. Mga kaibon, wala pong problema kung naka-4 na clutch na yan. Okay pa naman po yan, goods na goods pa po yan. Ang itanong mo lang po doon sa kaibon natin na nag-out, kung good breeder. Kung magaling bumuhay yan ng mga inakay, okay na okay po yan. Sa 4 na clutch mga kaibon, wala pong problema dyan. Ngayon, pwede mong itanong sa nag-out kung yung 4 na clutch ba sunod-sunod. Dahil kung sunod-sunod yung 4 na clutch, mas maganda kung mabili mo yan, ipahinga mo muna, i-condition mo yung katawan bago mo po i-breed. Huwag po kayong mag-alala kung naka-4 na clutch na yan. Merong mga senyalis kasi mga kaibon na yung breeder natin sobrang matanda na at hindi na pwedeng gamitin sa pagbibreed. Halimbawa yung ibon umidad na ng 10 taon or kaya naman 15 years tapos buhay pa. Ngayon yung ibon na ganong katanda na, example mga 13 years hanggang 15 years mga kaibon, kung buhay pa yan, meron naman senyalis yan na hindi mo na yan magagamit sa pagbibreed. Meron kasing mga ibon na kapag sobrang matured na talaga, kahit naman anong gawin natin na kondisyon sa kanila, kapag po masyadong matanda na at nangitlog po kahit na halimbawa nagmate sila ng mga kapares niya, kapag po nagitlog po yan ng isang maliit, isang malaki, tapos isang maliit, isang malaki, sa 4 na itlog, 2 maliit, 2 malaki, tapos lahat infertile, kapag palagi na po ganyan ang iniitlog, sinyalis na po yan na stop na po, hindi na po siya magagamit sa pagbibreed dahil hindi na po siya nakakabuo. Kumbaga sa tao, menopause na po siya. Ganyan po ang mga sinyalis ng sobrang matured na ibon. Ganyan po yung iniitlog na nila. Kahit po nakikipag-mate po yan, kapag po ganyan po palagi ang iniitlog, tapos palaging infertile, is sinyalis na yan na ipapahinga na siya mga kaibon. Huwag na nating gamitin. Pwede naman siguro sa mga sobrang tanda na gawing pamoster kung talagang magaling pa rin magsubo. Meron kasing mga ganyan na sa sobrang tanda na lang, ginagawa na lang na pamoster mga kaibon. Pero sa 4 na clutch, dito kay sir, okay po yan, wala pong problema yan. Bata pa yan na ibon. Siguro ko sa 4 na clutch baka po magto 2 years old pa lang yan or baka wala pa kung maaga na nagamit. Kaya po okay na okay pa po yan. Ang importante lang naman dyan, tanungin mo yung kaibon natin na nag-out kung good breeder ba. Ngayon kung good breeder yan, pag nakuha mo po, ang gawin ninyo, ilagay nyo po sa flight cage. Huwag nyo munang gamitin sa pagbibreed. I-condition nyo muna yung katawan. Purgahin po ninyo. Pagkatapos mapurga, bigyan ng vitamins araw-araw, gulay, doon sa patuka, mag-add ka ng konting sunflower or kaya naman hanap ka ng mga pellet na merong mataas na protein para po maibigay mo po sa kanila para po manumbalik yung ganda ng katawan. At kapag maganda na yung katawan, halimbawa inabot na dyan ng 1 month or wala pang 1 month, kahit 15 days lang, kapag napahinga mo ng maayos at nabigyan ng magandang patuka, yung merong mga matataas na protein na patuka, tapos vitamins araw-araw, 3 times a day gulay. So pag hinipo mo yan, sa susunod na gusto mo nang gamitin i-breed, pag hinipo mo yung katawan na medyo bumilog na, maganda na uli,
pwede mo na po yan gawing breeder uli. So yan lang po mga kaibon. Doon sa kung ilang clutch yung napisa niya, wala pong problema yan. Walang issue dyan sir, goods na po yan. Ang kagandahan nga dyan dahil proven breeder at baka siguro magaling din bumuhay ng mga inakay dahil nakaapat na clutch nga po doon sa kaibon natin. Kaya po mga kaibon, okay na okay po yan. Huwag po kayo mag-alala, goods po yan. So yan po yung unang katanungan sa atin. Pangalawa na katanungan sa atin, sir, ask ko lang gaano katagal papakainin ng canary ang red eye? Bumaba na po kasi, pwede ko na bang ibalik sa mixed seeds? Thank you. So doon sa mga merong red eye na painakay kagaya ng Opa Pale, Lutino Opa. So ako po mga kaibon, ang ginagawa ko dyan, kahit po nasa flight cage yan, pag umidad po yan ng mga 3 months or 4 months, dinadahan-dahan ko na po yan na magbigay po ng African mix. Kaso doon sa pagbibigay ng African mix, nagbibigay pa rin po ako ng nag-a-additional pa rin po ako ng canary at sunflower seeds mga kaibon. Pero hinahalo ko na po yun doon sa African mix. Kumbaga, meron pa rin nakikita silang canary at meron silang nakikitang sunflower doon sa tutukain nila. Kumbaga, optional din nila yon kung tutuka sila ng white millet. So ganun po ang ginagawa ko mga kaibon. Dahil po, tandaan natin, medyo mahina po ang panunaw ng mga red eye. So mas maganda, lalo kung magagandang klaseng painakaya na red eye, mas maganda mga 4 months or kaya naman magpo 4 months, mga ganyan. Maghalo na kayo doon ng African mix. Pero dadagdagan nyo pa rin ang canary and then sunflower para optional nila yung white millet mga kaibon. Para sakali man na mag-try sila ng white millet, dandahan na masanay din yung katawan nila na meron na silang kinakain na matigas na seeds. So ganun po ang ginagawa ko mga kaibon. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin. Pangatlo, tanong lang idol, may Lutino split opa na kak ako tapos pinares ko sa green opa split pale na hen. Posible kaya magbuga ng Lutino opa yung green na opa split pale, yung parents ng green inoline. So ang parisan siguro ni sir, bali Lutino split opa, pinaris ni sir siguro sa green na opa split pale, meron dugong ino. So sa ganitong klase ng parisan, pwedeng maglabas po ito ng Lutino opa. So halimbawa po, yung yung green opaline split pale mo naka-split sa ino, pwede po ito maglabas ng Lutino opa. Ang magiging ID nun, for example, maglabas ng Lutino opa, possible split pale. So pwede po yan maglabas mga kaibon. Pero kung wala po, walang dugo na ino, yung pale follow, ang magiging anak po nito halos lahat naka-split sa ino, possible split pale. So yan po ang posibleng maging ID ng mga anak po nila. Pero kung merong dugong ino yung pale, pwede yan maglabas. Pero kung walang dugong ino yung pale, hindi po yan maglalabas. Ang magiging ID lang po ng mga anak, split ino, possible split pale. So ganyan lang po ang mangyayari dito sa parisan ni sir. Ang maganda po dito, ma-advise ko lang, mas maganda itisbreed nyo po. Kapag po walang nilabas na visual ino, nangangahulugan, wala pong kargang ino yung yung split pale mo na green opa. Ngayon, kung maglabas po ito ng visual Lutino opaline, merong dugong ino yung green opa split pale mo. So ang magiging ID yun na po, Lutino opa, for example, possible split pale. So ganyan po ang magiging ID niyan. So yan po. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon, sir, question lang, automatic ba na naka-split ino ang isang yellow bull? Baguhan lang daw si sir. Alam nyo mga kaibon, hindi naman masasabi natin itong mga yellow bulls automatic na naka-split yan sa ino. Pero mga kaibon,
Yan pong mga yellow bulls, galing na po yan sa mga parisan na merong dugong ino. For example po, nagpares po kayo ng green split ino, tapos pinares po ninyo doon sa mga walang dugong ino. For example, green din na walang dugong ino. Ngayon po, nagkaroon ng inakay ng halimbawa naglabas ng yellow bulls, halimbawa naglabas ng yellow pastel, or kaya naman green pastel, or kaya naman naglabas ng green. Yung mga anak kasi niyan, lahat yung possible split ino, mga kaibon, dahil doon sa isang parent na merong dugong ino. Lahat yung possible split ino. Ngayon, kung ako ang tatanungin kung saan ako kukuha ng tingin ko merong dugong ino, doon na po ako sa yellow bulls at yung pastel. Para sa akin, halos yung dalawang yan, baka dyan kinarga yung pagiging split ino ng isa sa parent. Ito kasing mga yellow bulls, kagaya po ng mga yellow bulls pastel, tapos itong white bulls, yan Decino, yan po sila, halos galing na po yan sa parisan na merong dugong ino. Kaya po naglalabas ng mga ganyan. Dahil yung mga binanggit kong yan, mga kaibon, yan po ang hanay ng mga ino. Kaya po, minsan magtataka kayo na merong lumabas sa parisan mo na pastel, or kaya naman yellow bulls, or kaya naman merong Decino, merong white bulls, pero walang linalabas na visual. So mga kaibon, isa po doon sa parent ang merong dugong ino, kaya po naglalabas po ng ganyan. Halimbawa po, meron kayong mga painakay na ganyan, kagaya ng yellow bulls, pastel, at itong white bulls, Decino. Kung meron kayong painakay na ganyan, tapos walang nilalabas na visual na red eye, kunin nyo po yung binanggit kong apat ng yan. Itisbreed nyo po yan sa siguradong merong dugong ino, or kahit na pagbanggain nyo po pareho-pareho na merong ganyang kulay, kagaya po ng yellow bulls, ibangga mo din sa yellow bulls. Halimbawa merong pastel, ibangga mo sa yellow bulls yung pastel, or kaya naman ibangga mo po yan sa white bulls, or kaya naman sa Decino. So yan pong binanggit kong yan, itisbreed nyo po yan sa mga ganyan. Or kaya naman kung meron po kayo dyan na solid color, kagaya ng green or par blue, split ino, doon nyo ibangga, maglalabas at maglalabas po yan ng visual. So yung mga binanggit kong yan, galing na po yan sa mga parisan na merong dugong ino. Hindi natin yan masasabi na naka-split na agad sila. Iba kasi pag sinabing split. Pag sinabi kasing split, mga kaibon, sigurado tayo doon sa karga ng parent. Pag sinabing split, ang parisan niyan merong visual at yung kapares non-visual. Yung anak niyan po, lahat po yan split. Halimbawa po, meron kayong Lutino, pinares po ninyo sa green, walang dugong ino. Ngayon, nagkaroon ng inakay. Lahat po ng inakay noon, naka-split na po yan sa ino dahil po sa ginamit natin na visual na parent na Lutino. Ganyan po ang sinasabi na split. Sa split, tandaan po natin, lahat po, ang parisan po na split, ang isa po sa parent dyan, visual. Pag sinabi naman na possible, mga kaibon, pag sinabing possible, gumamit tayo ng parisan na back-to-back split. Naglabas ng visual, lahat ng non-visual, puro yung possible. Pero, ang kagandahan, dahil merong kapatid yan na visual. Ito pa, isang possible, mga kaibon, na lahat ng anak possible. Halimbawa po, naggamit tayo ng split. Kagaya po ng, for example, para mas maintindihan, gumamit po tayo ng green split ino. Pinaris natin ngayon sa green, walang dugong ino. Lahat po ng anak niyan possible. Pero kung naglabas po yan ng pastel, naglabas po yan ng white bulls, or kaya naman naglabas po ng yellow bulls, or kaya naman merong nilabas na white bulls, yun na po ang kunin po ninyo. Itisbreed nyo po yun sa mga merong siguradong dugong ino. Maglalabas at maglalabas po yan ng visual. Yang mga yan na binanggit ko, galing na po yan sa mga parisan na merong dugong ino. Kaya po, huwag kayong magtaka. Halimbawa, meron kayong mga parisan dyan na naglalabas ng pastel, naglalabas ng yellow bulls, naglalabas ng Decino, naglalabas ng white bulls. Huwag na kayong magtaka, isa sa parent dyan ang merong dugong ino dahil po nag-aanak po ng kahanay ng mga ino. So yan po, maraming salamat mga kaibon. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong,
Sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Sa susunod na video, yung ibang katanungan ng kaibon natin, hindi ko kayang pag-isahin to dahil ang haba mga kaibon. Maraming salamat. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.